Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkwentuhan po natin na sinasabi po nga nila, di ba, na nung nakarang administrasyon sa War on Drugs, na ang nag-utos nga daw po sa mga patayan po sa pamamagitan ng War on Drugs ay si Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa na inreklamo na nga daw sa ICC dahil sa yung malawakan daw, talaga sinasabi nilang marami raw ang pinapatay ni Pangulong Duterte noong time na yon. So, baliktarin po natin ngayon yung kwento ngayon dito kasi may nangyaring issue sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos na inamin po ng mga kapulisan na walang nangyaring lehitimong bypass operation pero meron silang nakomit na mabigat na kasalanan. So panoorin po natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Walang lehitimong buy-bust operation. Yan ang inamin ng dalawang pulis Batangas kaugnay ng ikinasa nila umanong operasyon sa San Juan noong Mayo, kung saan isang lalaki ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walang nangyaring buy-bust. Yes or no? Yes. Walang nangyaring buy-bust. Yan ang inamin ni Police Master Sergeant Juan Macaraig sa House Committee hearing kaugnay ng ikinasang buy-bust operation sa Barangay Lipahan sa San Juan, Batangas noong May 28. Sa naturang operasyon na pinangunahan ni Macaraig ng San Juan Municipal Police, namatay sa shootout ang suspect na si Brian Laresma at na-recover daw sa kanya ang 2 sachet ng shabu, 1 baril at mga bala. Sa unang pahayag ni Police Sergeant Michi Perez na siyang nakabaril sa suspect, iginiit niyang si Laresma ang unang nagpaputok ng baril. Napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako sir. Napilitan na sir akong gamitin yung issued firearm ko sir. Pero kaduda-duda para sa mga mambabatas ang naging salaysay ni Perez sa mga pangyayari. Kaya naman sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, nagpatawag ng executive session ang mga kongresista kasama ang iba pang mga pulis na kasali sa operasyon. Pagkatapos nito, ibinunyag ng mga mambabatas na may ibang bersyon sa kwento ng ibang operatiba. Dito na nagsabi si Perez na maghahain siya ng panibagong affidavit. Bagay na ipinagtaka ni Committee on Public Order Chairperson Dan Fernandez. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun? Yes sir. So hindi totoo yun? Yes sir. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes sir. At kahit ang kanya... Di ba? Ngayon, ito, nangyari to sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ba, itong ginawa ng pulis na to na pumatay sila, or sabihin natin nga, gumawa sila ng isang hindi lehitimong buy-bust operation. So, sila lang gumawa. Tapos may nangyari, yung may namatay na, sabihin natin na inoperate nila. Yan ba inutos ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Kasi yun yung pinalalabas nila eh. Na nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga pulis na pumatay ng hindi dumaan sa tamang protocol. Pero pinalalabas nila na si Pangulong Duterte ang nag-utos nun. So ngayon, etong panahon na to, lagay naman natin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Etong mga pulis na to gumawa ng hindi lehitimong buy-bust operation. May nasawi. Yan ba inutos si Pangulong Bongbong Marcos? Yan ba inutos ng PNP chief? Dapat sampahan din ang kaso si PNP chief at si Pangulong Bongbong Marcos kung ganun yung script nila na ginagaya nila sa script doon kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Hindi na kasi pinalalabas nila noon na dahil ang pagkakaiba lang kasi si Pangulong Duterte, very vocal siya na sinasabi niya na pag hindi kayo sumuko, hindi kayo, kumbaga parang pag
dumipende kayo sa drugs, mamamatay kayo. Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos naman, bloodless siya. Gusto niya sumuko lang. Kumbaga parang pakiusapan. Kinukuha niya sa pakiusap yung mga, sabihin natin, itong mga addictos na to. So, pwede bang sabihin dahil ganun yung magkaiba sila ng estilo ng war on drugs, exempted na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi na siya nag-utos dito sa mga PNP personnel na to. So, dapat exempted din si Pangulong Duterte. Yung nga lang, very vocal lang si Pangulong Duterte na buti nga doon nagwa-warning pa nga si Pangulong Duterte na kapag nasangkot sila sa droga, pwede silang mamatay. Dito, walang ganung klaseng parang walang warning. Pero, gumawa pa rin sila ng hindi maganda. 'Di ba? Despite na pakiusapan ng gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, itong mga to gumawa pa rin ng hindi tama. So dapat ba sila magsampa rin ng kaso dito kay Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba hindi? Kasi hindi naman kontrolado yan ng presidente. Ginusto lang ng mga pulis na yan na gawin yung bagay na yun. Same thing din dun kay Pangulong Duterte na kumbaga personal choice yun ng mga pulis dahil nga involved sila sa droga. Meron silang kinalaman doon at kailangan nilang linisin yung, kumbaga, yung kalat nila para hindi sila mahuli. Dahil nga laganap ang drogas ng panahon natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, diba, na maupo siya. Laganap talaga ang droga sa atin. Lahat naman tayo dito aminado na talagang kaliwat kanan, parang candy na lang binibili ang mga drugs. Kaya naging si Pangulong Duterte na, kumbaga, naging very vocal siya para nga matigil na, matuldukan kagad. Kaya nilunsad nila yung Oplan Tokhang para sa mga drug addict na to na magbalik loob. Ngayon, sa mga hindi magbabalik loob, may kalalagyan sila. So, yun yung nangyari. Pero, yung ba inutos ni Pangulong Duterte na pagtitigukin itong mga to? Siyempre, hindi naman, di ba? Kaya nga Oplan Tokhang, yun, parang Oplan na parang pakikiusapan din. Siyempre, pag nanlaban, natural, may go signal kay Pangulong Duterte na gumante or pagtanggol ng mga pulis ang kanilang buhay. Dahil siyempre, may mga pamilya rin nag-aantay yan. Pinatutupad lang nila yung batas, so kailangan nilang sumunod sa utos na protektahan yung kanilang sarili. Pero hindi sila sumusunod doon sa utos na patayin right away. Kasi kung naging killing spree yung ginagawa, yung parang natipuan na lang na pagbabarilin yung mga, hindi naman ganun, di ba? Lahat naman niya may operation. Ngayon, yung sa mga hindi sumunod sa tamang protocol, nangyari, nakasuhan. Same thing din dito sa mga pulis na to. Dahil hindi sila sumunod sa tamang protocol, maharap sila sa kaso. Same thing, kay Pangulong Duterte, kaya nga 'di ba nakulong yung mga pulis na hindi sumunod na sa protocol, napatunayan ng korte, dinimanda, napatunayan sa korte, ngayon kulong. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, sinasabi rin nila na talagang may mga talagang skalawag na pulis. Pero hindi inutos si Pangulong Duterte na pagpapatayin tong mga to. At yun ang pinalalabas ngayon nitong mga kritiko ni Pangulong Duterte. Yun. Kaya nga pag hindi ito kinasuhan ng ICC, dahil yan yun yung script nila, lalabas dito, double blade to. Na walang kumbaga, one-sided lang ang ginagawa nila rito at nakatuon lang talaga kay Pangulong Duterte tungkol dun sa ICC. So, yan ang abangan natin. So, patapos na po ang July. Wala pa po yung warrant of arrest na pinagmamalaki po ni Senator Antonio Trillanes na darating nga daw yung warrant po ni Pangulong Duterte at Senator Bato. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless.